So hindi ko nga po alam mga amigos kung masaya ba si newly crowned IBF World Welterweight Champion Jaron Boots Ennis ay tinatakbo ng kanyang karera sa ngayon dahil ngayong araw nga po pumutok na ang balita na in-elevate na siya from IBF Interim to IBF World Champion. At tinanggalan na nga po ng titulo si pound for pound king Terence Bud Crawford. Pero sa likod ng tagumpay na yan ng 26 anyos na batang Philadelphia na may kartadang 31 wins, no losses with 28 knockouts ay tila inaalat pa rin si Jaron Boots Ennis sa mga nangyayari. Ayon sa kanyang ama na si Bossy Ennis sa isang panayam, nakatakda sanang lumaban si Jaron Boots Ennis undercard sa Demetrius Bubu Andrade versus David Benavides sa darating na November 25. So balit sa kasamaang palad si Cody Crowley ang kanyang dapat na makakalaban, isang undefeated, highly rated welterweight contender na may kartadang 22 wins, no losses with 9 knockouts ay tinanggihan nga po ang laban. Noong una daw ay smooth na ang lahat at payag na and then biglang sa bandang huli ay nag-back out. Heto nga po ang pahayag ni Bossy Ennis. Cody was number 2 WBO and number 3 IBF, so he's moved up. He's the number 1 guy now, so that's who we wanted. And he said he would fight us. But then when it got closer and closer to fighting, he said he was not ready now. Sa mga amigos nating hindi nakakaalam, ito pong si Jaron Boots Ennis ay hawak ng Showtime pero hindi po siya hawak ng PBC. Sa kabilang banda si Cody Crowley ay nakapirma po kay Al Haymon ng PBC. So upang maging in-house ang laban, ang gusto yatang mangyari ng PBC ay pumirma si Jaron Boots Ennis sa PBC para lang maglaban sila ni Cody Crowley. Bagay na tinanggihan nga daw po ng kampo ni Jaron Boots Ennis. Dahil ngayong mamamaalam na nga po ang Showtime sa boxing at medyo tagilid din ang PBC, mautak lang si Jaron Ennis at hindi niya gustong maipit sa isang mahirap na sitwasyon at gusto niyang maging mas flexible ang kanyang contract. Kaya imbes na pumirma sa PBC at labanan si Cody Crowley, mas pinili na lang po ni Jaron Ennis na mawalan ng laban. Kaya para magkahalong lungkot at saya ang nangyayari ngayon kay Jaron Ennis mga amigos dahil imagine, he's a world champion now pero expect natin na may mga manlalait sa kanya na isa siyang email champion. Dahil hindi naman niya po tinalo si Terence Crawford, sa halip iniregalo lang o inelevate lang ang IBF world title niya. So hindi na nga siya nilabanan ng totoong kampiyon, tapos yung next in line pa na makakalaban sana niya na pinakamataas sa IBF welterweight rankings, tinanggihan din siyang labanan. Kaya parang ang saklap talaga ng sitwasyon ngayon ni Jaron Ennis. Siguro ang pinakamagandang gawin na lang nitong si Jaron Ennis kung ako ang nasa posisyon niya pumirma sa top rank. Dahil itong sila Teofimo Lopez Jr. welterweight na, si Devin Haney, and mga ilang taon na lang din, naakyat na rin yan si Shakur Stevenson. So mas magaganda yung option sa top rank. Kung gusto naman niyang umakyat ng middleweight, nandun si Janibek Alimkhanuly, Unified World Middleweight Champion. At ang top rank at Golden Boy, maganda ang relasyon. So kung gugustuhin din niya si Jaime Munguia or Virgil Ortiz Jr., posible rin po. Kesa naman matenga siya sa PBC at Showtime. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man